Mainit na balita ang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng umano'y pekeng shampoo, sabon at iba pa. Nasabat. Lalaki nagnakaw ng kamera sa loob ng simbahan. Laman ng donation box, tinangay rin. Ilang militanteng grupo nagsagawa ng protesta ngayong araw ng paggawa. At libo-libong bangus sabay-sabay na inihaw sa selebrasyon ng Bangus Festival. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Supply ng okra at iba pang gulay sa ilang pamilihan apektado dahil sa mainit na panahon. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Halos doble itinaas sa presyo ng okra na ibinebenta sa Mangaldan Public Market. Mula sa dating 45 pesos kada kilo, nasa 90 hanggang 100 pesos na ang per kilo ngayon. Mahal yung okra ngayon, ma'am. Oo, madaling masira. Dahil sa mainit na panahon, naapektuhan ng kalidad at supply ng mga gulay, kabilang ang okra. Mabilis din daw masirang ilan gaya ng ampalaya. Parang nagkukurikong, alam niyo po ba yun, doon po yung nagiging resulta niya. Sa ampalaya naman, yung problema dyan, mabilis maluto kasi sa panahon natin ngayon sobrang init po. Dahil mabilis masira, limitado ang inaangkat na supply ng mga negosyante. Madaling masira po. Okay, kaya Konti lang kinukuha. tsaka medyo mahal din ang presyo ng ilang gulay, ma'am, no? Sa monitoring ng Mangaldan Agriculture Office, may mga taniman ng gulay sa bayan na apektado ng mainit na panahon, lalo na ang mga malayo sa irigasyon. Pero dahil taon-taon na raw na nararanasan ng ganitong sitwasyon, alam na raw ng mga magsasaka ang gagawin upang hindi masyadong maapektuhan ang kanilang pananim. Alam naman na din nila dahil may mga kanya-kanya din na rin silang strategy. Sa ganun, hindi sila masiraan o hindi sila maapektuhan sa init ng panahon. Bukod sa okra, mataas din ang presyo ng sigarilyas. Samantala, mababa naman ang presyo ng ilang gulay gaya ng talong, kamatis at sitaw. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kasabay ng pagunita ng Labor Day, nanawagan ang ilang militanteng grupo sa Baguio City na itaas sa 1,200 pesos ang minimum wage ng mga manggagawa. Layo ng panawagan sa aumento sa sahod na mapunuan ang pangailangan ng bawat pamilyang Pilipino dahil sa mataas sa presyo ng bilihin. Ipinapanawagan din ang pagrepaso sa Oil Deregulation Law na umano'y nagpapahirap sa mga tsuper at mananakay dahil sa krisis sa langis. Ang isinagawang protesta, sinuportahan ng ilang grupo ng mga manggagawa sa Metro Baguio. Isang lalaki nilooban ng isang simbahan sa Tarlac at tinangay ang digital camera at laman ng donation box. Nakatutok, CJ Torida. Nahuli ka ang isang lalaki habang palihim na kinukuha ang isang digital camera na nakalagay sa upuan sa loob ng San Nicolas de Tolentino Shrine sa Capas, Tarlac. Ayon sa may-ari ng kamera na isang freelance photographer, nangyari ang insidente tanghali noong Miyerkules matapos siyang magsagawa ng photoshoot kasama ang ilang pari sa simbahan. Malaki raw ang nawala kay Castro, hindi lamang sa halaga ng kamera kundi dahil ito ang kanyang pangunahing pinagkakakitaan bilang isang working student. Nung binalikan ko na doon, sinicheck ko kung may naiwan ko pagka. Wala naman naman. So after mass, nag-review sila ng CCTV. So doon nila nakita na may lalaki na kumuha. Batay sa investigasyon ng PNP, bago kunin ng suspect ang kamera, kumuha pa raw ng pera mula sa donation box habang nagpapanggap na nagdarasal. Napag-alaman din na hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot ang suspect sa ganitong insidente. Inaalog po niya yung donation box. Parang sinusungkit niya, ang sabi po ng sekretary sa akin. Ang sabi niya, isa pera daw po na may laman po na worth 200 pesos. Sa tulong ng CCTV at mabilis na koordinasyon ng mga otoridad, naaresto ang suspect kahapon at narecover ang mga ninakaw. Wala pang pahayag ang suspect. Nagpasalamat si Castro sa lokal na pamahalaan ng Capas, sa pulisya at sa mga netizen na tumulong sa pagbabahagi ng impormasyon. CJ Torida, One North Central Luzon.
Mahigit 2 milyong pisong halaga ng umano'y pekeng shampoo, sabon at iba pa nasabat naman sa Nueva Ecija. Tutukan sa report. Bit-bit ang search warrant, pinasok ng mga tauhan ng NBI Intellectual Property Rights Division ang dalawang warehouse sa Maynila at Nueva Ecija nitong April 22. Tumambad sa mga niraid na lugar ang mahigit 55,000 piraso ng mga pinekeng sabon, shampoo at lotion na nagkakahalaga ng mahigit 2 million pesos. Ayon sa NBI, online ang bentahan ng mga pinekeng produkto na ginaya mula sa hugis hanggang sa packaging. Ang key indicators para malaman na hindi siya original ay yung kulay ng packaging. Yung peke, faded yung box niya, yung presyo niya halos kalahati sa original. Pero yung ibang features niya parehong-pareho. Nang suriin ng mga eksperto ang nakumpiskang mga produkto, natuklasan ng NBI ang sangkap na ginagamit sa pagbuo nito na may dala raw na peligro. Yung fake may contain harmful ingredients such as heavy metals and prohibited preservatives. Mapanganib sangkap na pwedeng mag-cause ng allergy, pangangati, pinsala sa balat, lalo na dun sa mga bata. Walang safety testing na naganap. Wala ring permit mula sa FDA. Kinumpiska ang mga counterfeit na produkto na nakatagdang sirain sa oras na ipag-utos ng korte. Wala pang pahayag ang mga may-ari ng mga establishmento na nahaharap sa reklamong paglabag sa Intellectual Property Rights Code at FDA law. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, libo-libong trabaho ang binuksan sa kaliwat kanang Labor Day Job Fair sa Hilaga at Gitnang Luzon. Silipin sa report. Kaliwat kanang job fairs ang isinagawa sa iba't ibang lugar sa Region 1 ngayong May 1 na pagdiriwan ng Labor Day. Halos 24,000 na trabaho ang binuksan ng Department of Labor and Employment sa mga job seeker. Nag-alok ng 7,169 na job vacancies sa isinagawang job fair sa Calasiao, Pangasinan. May ilang aplikante na hired on the spot. Dinagsan ng mga aplikante ang job fair sa Lawag City, Ilocos Norte. 27 na local at 2 overseas employers ang nakiisa sa programa. Nasa 18 government agencies naman ang nakiisa sa one-stop shop na paghahatid ng serbisyo na bahagi rin ng 124th Labor Day celebration. Dinumugtin ng mga naghahanap ng trabaho ang job fair sa San Fernando City, La Union. Mahigit 3,000 na lokal na trabaho ang inalok sa mga job seeker. Maghapon din na nagbigay ng employment opportunity sa mga taga Ilocos Sur. Nasa 36 na local employers at 4 na overseas employers ang nakiisa sa job fair sa Bican City. Sa Central Luzon, mahigit 4,000 ang inalok na trabaho sa mga job seeker sa isinagawang Labor Day Job Fair sa Pampanga. Mahigit 3,000 dito ang local vacancies at mahigit 1,000 na overseas employment. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. 11 police officials sa Pangasinan ang sinibak sa pwesto dahil sa mga illegal gambling den. Narito ang report. Sunod-sunod ang pagkabisto ng mga umano'y illegal gambling den sa Pangasinan. Bukod sa Manawag, may mga ni-raiding pasugalan sa Rosales, Urdaneta City at Calasiao at sa lungsod ng San Carlos. Kaya 11 opisyal ng pulisya sa probinsya ang sinibak sa pwesto, kabilang ang Provincial Director at 8 Chief of Police. Ayon sa PNP, hindi nakuha ng mga opisyal ang target nilang operational accomplishment, kabilang ang kampanya kontra illegal na sugal. Nailipat na sila ngayon sa Personal Holding and Accounting Unit na bagsakan ng mga pulis na walang hawak na pwesto.
May kinakaharap din sila ngayon na administrative case. Hindi po sila talaga totally zero, ngunit sila po ay nagkulang doon sa mga operational target nila kaugnay po ng nasabi ko sa akin po. May hiwalay na case build-up naman ng PNP Internal Affairs Service o IAS tungkol sa illegal gambling operation sa Pangasinan. Nakatanggap ng report ang IAS na mayroong whistleblower na gustong magbigay ng impormasyon tungkol sa kanilang nalalaman sa operasyon ng weteng. Baka sa pag-uusap namin, mas magkaroon ng linaw kung sino-sino ba sinasabi niya mga protektor nitong illegal gambling or wetting operations dyan sa Pangasinan. Pinapahanap na siya ng IAS para makatulong sa kanilang investigasyon. Nagbabala ang PNP sa iba pang mga field commander na masisibak din sila sa pwesto kapag nagkulang ang kanilang mga accomplishment sa paglaban sa krimen, kabilang narito ang pagsugpo sa illegal na sugal. Nakatagdang maglabas ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng Police Regional Office 1 hinggil dito. Patuloy na sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga police officer na tinanggal sa pwesto. CJ Torida, One North Central Luzon. Dalawang sospek na sangkot sa pagnanakaw sa isang establishmento sa Bangaldan, Pangasinan, tinutugis na ng otoridad. Sundan sa report. Tinutugis na ng Bangaldan Police ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklong responsable sa pagnanakaw sa isang hardware store sa Barangay Bari, Bangaldan, Pangasinan. Sa backtracking na isinagawa ng otoridad, natukoy ang mga lugar na pinuntahan ng mga suspect. Sa backtracking, forward tracking namin ay may malinaw po kami nakuha ang video na pagkakilatan po ng mga mukha ng mga suspect. At yung bag po na nakuha, kaya na-trace po namin sa Santa Barbara po, itinapon sa isang lugar at hindi po na-recover namin mga IDs at other mga accessories. Sa record ng pulisya, nasa 80% sa mga theft incident sa bayan ay naresolba na. Dahil sa mga naitatalang insidente ng pagnanakaw sa bayan, patuloy ang paghimok ng mga opisyal sa mga negosyante na magkabit din ng CCTV camera sa kanilang mga establishmento. Makatutulong daw ito hindi lang para maprotektahan ang isang negosyo, kundi para sa mas mabilis na pagresolba sa iba't ibang insidente gaya ng pagnanakaw. Sa mga businesses like installation of CCTVs, matagal ng panukala yan, pero as of today, wala pa pong ordinansa ang bayan ng Bangaldan, but we're seriously looking into that. Batid ng ilang negosyante ang halaga ng pagkakaroon ng CCTV camera. 10 CCTV camera ang naka-install sa loob at labas ng tindahan na ito malapit sa palengke ng bayan. Para kung sakaling makikita niyo kung halimbawa may kumuha, ma-identity niyo kagad yung tao. Samantala, patuloy ang panawagan ng otoridad sa publiko na maging alerto at mapagbantay para makaiwas sa modus ng mga kawatan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, may nakaambang oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry source, kung pagbabatayan ang bentahan sa means and flats ng Singapore sa nakalipas na 3 araw, posibleng 4 na piso ang taas presyo sa kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Mahigit 3 piso naman sa gasolina. Ayon sa Department of Energy, hihintayin pa ang resulta ng bentahan para sa pinal na galaw sa presyo ng petrolyo. Nasunog ang ilang tanggapan malapit sa Old Public Market ng San Carlos City, Pangasinan. Narito ang report. Nasunog ang ilang tanggapan sa ikalawang palapag na bahagi ng Old Market ng San Carlos City, Pangasinan, pasado 1:00 ng hapon kahapon. Fire out tayo ng 250 kasi naitawag din kagad sa ibang karatigbayan natin para mag-augment. Nilinaw ng Market Division na sa ikalawang palapag na bahagi ng Old Market ang tinupok ng apoy at hindi sa dating nasunog na palengke. Wala ring nasunog o nadamay na stall sa baba ng nasunog na tanggapan. Sa katunayan, patuloy ang kalakalan sa palengke ngunit ipinagbabawal umakyat sa ikalawang palapag habang patuloy ang sinasagawang investigasyon ng otoridad sa sanhi ng sunog. Hindi naman totaling malaking sunog kaya mausok kasi nandun yung mga files ng mga barangay kasi liga ng mga barangay yun, office ng mga liga ng barangay. Malamang ay dahil din sa init ng panahon, di natin dinidisclose sa kuryente o sa paglilinis, dyan din nagsisimula kung maraming nakatambak na
pwedeng magsimula. Kuryente at under investigation po. Pansamantalang nakahanap na magiging tanggapan ng Market Division upang hindi maantala ang kanilang serbisyo. Tinignan namin yung mga ibang pwesto doon na wala na pong nag-rent. Pansamantala muna yung mga staff doon ng mga old public market. Kasama si Ron Alistair Daniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Mahigit 20 mangingisda sa isang barangay sa Dagupan City nagpabilisan sa bangkarera. Tunghayan sa report. Ready, set, bangkarera na! Nagpabilisan ng motorboat ang ilang mangingisda sa Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City kaninang umaga. Ang mga kalahok sa bangkarera, game na game at maagap na tinitignan ang kondisyon ng kanilang mga bangka. Ang kompetisyon, bahagi ng taunang barangay fiesta. Para po sa mga kasayahan ng ating mga membrong sumisigay po. Hindi lang po para sa kasiyahan lang para sa akin, lahat po natutulungan sila dahil sa konting palarong ganito po. Naglaban-laban ang 24 na mga mangingisda sa ilalim ng 19, 18 at 15 engine horsepower category. Layunin itong isulong ang kabuhayan ng mga sumisigay sa barangay. And hopefully po sana na mapalaki pa po natin itong kaligsahan na to para sa ganon makapagbigay din ng enjoyment sa ating mga bakasyonista. 3 beses na raw na sumasali sa bangkarera si Tatay Lorito. Bagamat hindi siya pinalad na manalo ngayong taon, nag-enjoy pa rin daw siya sa kompetisyon. Masaya. Kahit hindi nanalo, masaya kasi nasubukan namin na nakipagkarirahan. Almost 1 month din ako naghanda pero hindi kaya. Ang mga nanalo ay tumanggap ng bagong makina ng bangka at cash prize. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Kinilala ang GMA Network, Kapuso Personalities at Sparkle Artists sa 7th Village People Choice Awards. Narito ang report. GMA 7 Kapuso Pride shines bright sa 7th Village People Choice Awards. Wagi bilang TV Station of the Year ang GMA Network. Ang parangal tinanggap ni GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez na nakakuha naman ng People of the Year Award. Nagpapasalamat ako sa 7th VP Choice Awards para sa karangalang ito. Tamang-tama, 7th year nila. So GMA 7 Station of the Year. Thank you very much. Sa pagbabalita, kinilalang News Anchor of the Year si 24 Oras Anchor Vicky Morales. News Reporter of the Year si EJ Gomez. Kinilala namang Artist Powerhouse Agency of the Year ang Sparkle GMA Artist Center na tinanggap ni Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. TV Supporting Actor and Actress of the Year sina PBB Collab 2.0 ex-housemate at Akusada stars Marco Masa at Ashley Sarmiento. Nakuha naman ni AZ Martinez ang New TV Female Personality Award at People's Sexiest of the Year, second place sa Female Adult category. People's Sexiest of the Year, second place din sa Male Adult category naman si Dustin Yu na itinanghal ding Supporting Movie Actor of the Year para sa Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. Nakakuha rin ng parangal bilang Fandom of the Year ang Dust Bia na fandom ni na Dustin Yu at Bianca De Vera. Si Mika Salamanca ang Viral TikTok Video of the Year para sa kanyang viral Sino Nga Ba Siya video. VP Cover of the Year si Kelvin Miranda, habang VP Spotlight of the Year si Kayla Davis. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. 33 anyos na lalaki arestado sa buy-bust operation sa Batac City, Ilocos Norte. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Torida. Arestado ang 33 anyos na lalaki sa drug buy-bust operation ng otoridad sa Barangay Baay, City of Batac, gabi noong Martes. Isang street-level individual ang target na nakuhanan ng 10.5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 71,400 pesos. Nakuha rin ang buy-bust money sa suspect.
Isang 37 anyos na lalaking street-level individual ang arestado sa drug bypass operation ng otoridad sa Barangay 23, San Matias, Lawag City, gabi noong Miyerkules. Nakuha sa target ang 5.1 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 35,000 pesos. Nasamsam din ang iba't ibang drug paraphernalia, cellphone at motorsiklong ginamit sa transaksyon. Baril at shabu naman ang nakuha mula sa 28 anyos na lalaking target sa drug bypass operation ng otoridad sa Barangay 2, Lawag City. 3.8 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 25,000 pesos ang nakuha sa target. Nakumpiska rin sa operasyon ng kalibre 38 na baril, mga bala at iba pang gamit. Sa bisa ng warrant of arrest, timbog ang 39 anyos na lalaking top 3 provincial most wanted sa Barangay Sagigi, Pagudpud, Ilocos Norte umaga noong Martes. Sa hiwalay na operasyon, kulungan din ang bagsak ng 55 anyos na lalaki na top 6 provincial most wanted. Parehong nahaharap sa kasong homicide ang dalawang akusado na may bail bond na 120,000 pesos para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga akusado na wala pang pahayag. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, mainit at maalinsangan sa malaking bahagi ng bansa pero may mga lugar pa rin na posibleng ulanin. Easterlies ang patuloy na iiral at makakaapekto sa buong bansa. Sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, gaya ng Abra, Benguet, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan at Zambales. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Sa Odisha, India, hinukay ng isang lalaki ang katawan ng yumao niyang kapatid at dinala ito sa isang bangko. Bakit? Ilang linggo na raw kasing sinusubukan ng lalaki na ma-access ang bank account ng kapatid niya na namatay dahil sa sakit noong Enero. Pero para ma-release ang mahigit sa 19,000 rupees o katumbas ng mahigit sa 12,000 pesos na laman ng bank account, hinihingan daw siya ng mga dokumento, kabilang na ang death certificate. Hindi naintindihan ng lalaki ang proseso kaya hinukay niya ang katawan ng kanyang kapatid at dinala sa bangko bilang tugon sa hinihinging proof of death. Ayon sa mga otoridad, miyembro ng isang tribo ang lalaki at illiterate umano, kaya hindi naintindihan ang proseso. Bigo rin daw ang bank officials na maipaliwanag ng maayos ang proseso sa lalaki. Tinulungan ng mga otoridad ang lalaki at tiniyak na makukuha niya ang pera mula sa bangko. Nailibing na rin ulit ang labi ng kanyang kapatid. Dagat ng Anda at Bolinao sa Pangasinan, positibo pa rin sa red tide toxin. Ang detalye sa report. Positibo pa rin sa red tide toxin ang katubigan ng Anda at Bolinao sa Pangasinan base sa pinakahuling advisory ng BIFAR Region 1. Yung toxin or paralytic shellfish poisoning ay nandun lang siya. Kaya concentrated po yung ating plankton na nakukuha po kasi wala pong flashing na nangyayari doon sa site. Patuloy na nakabantay ang BIFAR sa shellfish commercialization sa mga nabanggit na bayan. Bawal pa rin ang pagkuha, pagbenta at pagkain ng shellfish products mula sa mga baybayin ng Anda at Bolinao. Ang ilang seafood vendors sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City, matagal na raw na hindi kumukuha ng supply mula sa mga nabanggit na lugar. Ang mga bentang tahong na dating nasa 80 to 100 pesos kada kilo, umakyat na sa 100 to 120 pesos kada kilo dahil umano sa pagbaba ng supply. Hindi naman bago ang presyo ng talaba na nananatiling nasa 100 pesos kada kilo. Ang bagoong alamang naman na benta ni Nanay Evelyn, tumaas na rin sa 150 hanggang 200 pesos kada kilo. Tumal, magtatatlong buwan na po. Yung isang timba, 1-1 na. Dati 850. Isang araw hindi kami makabinta. Giit ng mga shellfish vendor, galing ang kanilang mga paninda sa Dagupan, Alaminos at sa labas ng probinsya. Samantala, may paggalaw sa presyohan ng sari-saring isda sa pamilihan. Malaki ang ibinaba sa presyo ng bangus ngayon na nagkakahalaga ng 160 pesos kada kilo, habang tumaas naman ang karamihan tulad ng tilapia, galunggong at pusit. Ngayon po ma'am, tumaas po lahat ng mga presyo ng isda kasi wala pong supply. As in, kumunti po talagang supply ngayon. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. 3,000 pesos na social pension ipinamahagi sa mga indigent senior citizen sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa report.
Pila-pila ang mga miyembro ng indigent senior citizens upang matanggap ang kanilang first quarter payout ng social pension sa sports complex ng Kalasyaw, Pangasinan. Nakatanggap ng tig 3,000 pesos mula sa DSWD ang 2,227 beneficiaries sa bayan ng Kalasyaw. Nag-start po kami noong April 28, 29, and 30. So, this morning, mayroon kaming 4 na barangays na naiwan, and then sa hapon po ay may 3 pa po. For 24 barangays. May naka-standby namang first aid station at transport assistance kung kinakailangan. Mabilis naman ang naging proseso at agad nilang nakuha ang kanilang pensyon. Just in case na ang beneficiary ay hindi makapupunta, makakatanggap, may authorized representative po yung beneficiary. Either kamag-anak niya, apo niya, ganun po. Nagpasalamat ang mga senior citizens sa kanilang natanggap. Ang ilan namang pensioners, umaasa na sana raw ay madagdagan pa ang kanilang matatanggap dahil tumataas na rin ang presyo ng mga bilihin. Marami. Tulad ng mga pangalan sa kung maaari kulang pa sa tinataas ng mga bilihin. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Dagsa naman ang mga bisita sa iba't ibang baybayin sa Pangasinan ngayong long weekend at Pistay Dayat. Yan ang balitang tinutukan. Live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, bagamat kanselado yung ilan sa mga aktibidad na para sana sa selebrasyon ng Pistay Dayat ngayong araw ay hindi nito naapektuhan yung bilang ng mga tao na dumarating dito dahil patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga bisita para makiisa sa nasabing selebrasyon. Long weekend na mga kapuso. At dahil dyan, dinumog ng mga bisita at mga nais magtampisaw sa dagat ang Tondaligan Beach Park sa Dagupan City ngayong araw. Kahit tirikang araw, ang ilang pamilya, couples at magbabarkada hindi nagpaawat na maligo sa dagat. Karamihan sa mga bisita mula pa sa ibang bayan at probinsya, gaya ng grupo ni Felisa mula sa Nueva Vizcaya. Alas 9 pa lang, mainit na. Pumunta kami doon 7 o'clock, medyo mainit-init na. Siyempre, family bonding. Oo, Pistay Dagat. Sa dami ng bisita, nag-extend pa ng tent ang ilan. Mahigit 300 law enforcers kabilang ang force multipliers ang idineploy upang tiyakin ang seguridad sa beach park hanggang sa linggo. Sa police lang po, mga 125 po yung nakadeploy. So meron pa po tayong nakadeploy sa armed forces, may 50 po sa army, may 15 naman po sa Navy at meron pa po tayong Coast Guard. Oras-oras din ang isinasagawang pag-iikot ng Coast Guard Substation Dagupan upang maiwasan ang anumang insidente sa dagat. Na-deploy kami dito, ma'am, para yung makita namin yung safety ng mga beach goers ngayon sa Pistay Dagat, ma'am. Lipat-lipat din kami para at least ma-monitor namin hanggang sa kasi mahaba itong coastline nito, ma'am, itong Bunuan, Tondaligan. Chris, kahit na mainit yung panahon ngayong araw na pumalo pa sa 43 heat index ayon sa tala ng Pag-asa Dagupan City ay hindi nito naapektuhan yung pagdating ng mga tao lalo na't sinasamantala nila itong long weekend. At maliban dyan, binisita nga natin itong Binmali Baywalk at yung Lingayen Beachfront at napansin natin na nakadeploy na yung 23 enforcers kabilang dyan yung Philippine Coast Guard at yung PDRRMO para siguraduhin yung kaligtasan ng ating mga bisita. Maliban kasi sa pagtampisaw dito sa dagat, isa rin sa sadya ng mga bisita itong pag-food trip dito sa may food strip sa may Lingayen Beachfront. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Libo-libong bangus sabay-sabay na inihaw sa selebrasyon ng Bangus Festival 2026. Silipin sa report. 4, 3, 2, 1! Happy Bangus Festival! Mag-aalas 6 kagabi nang simula ng Bangusan Street Party, Kalutan na Dalan sa kahabaan ng De Venecia Highway Extension sa Dagupan City. Enjoy ang bawat isa habang nag-iihaw ng masarap at malinamnam na bangus Dagupan. Napakasaya! Napakaganda! Ang daming tao! Instant reunion ng magkakaibigan ang naging ganap sa Kalutan na Dalan. Bukod sa kainan, anli kwentuhan din ang mga eksena sa selebrasyon. Masaya, maganda, at saka medyo tahimik pa. Mamaya baka hindi na kami makita. Okay lang, masaya. Masaya. Yes, enjoy. Mahigit 20,000 piraso ng bangus ang inihaw sa Kalutan na Dalan.
Daan-daang libong bisita ang nakisaya sa selebrasyon. At least, mabawasan tayo ng stress lahat. Kumain na lang tayo ng yung pinakamasarap na bangus sa buong mundo. Andito lang sa Dagupan City. Naging matagumpay ang selebrasyon ng Bangusan Street Party. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.